guys! Welcome back to my YouTube channel. Ayan, good morning sa inyong lahat. Today is Thursday dito sa Qatar. O, syempre kahit naman sa ang lugar, pero alam naman natin magkakaiba yung oras natin. At 10 o'clock ng umaga. Ayan, maaga akong nagising kasi nga aalis ako ngayon. Susunduin ko yung mother-in-law ko kasi pupunta kami ngayon sa medical commission para magpa-medical siya. Ayan guys. Mamaya dadaanan ko siya dun sa bahay ng ate ko. Tapos kaming dalawa lang ngayon ang magkasama kasi yung husband ko may work din. Hindi niya kami masasamahan. So ako na lang magiging kasama ng aking mother-in-law. Ayan. Gusto niyo ba guys mag-vlog kami ng aking mother-in-law? May nabasa akong comment dun dati sa vlog. Kasama ko yung yung aking biyanan. Sabi niya, bakit di kaya kayo mag-vlog ng biyanan mo? Sabi niya sa akin, masungit ba biyanan mo? May nabasa ako doon sa YouTube, hanapin ko, tapos i-ano ko dito. Masungit ba biyanan nyo? Ganito yun guys. Ang biyanan ko, hindi yan masungit. Mukha lang talaga siyang masungit. Ayan, sa mga hindi nakakaintindi, mga hindi nagbe-base lang sa pagbabasa ng mukha. Di ba meron naman talagang ganun? Puro ka lang sungit. Pero pag nakasama mo at nakausap mo na, hindi naman pala. So, ganun yung ganun. Maraming maling interpretasyon. So, eto nga, susunod ko siya ng mga. Tapos, diretso kami doon. Medyo nahirapan din siya maglakad kasi yung tubig is masakit. Pakadala namin yung wheelchair. Meron kaming private car na tinatawagan. Yun ang sinusundo sa amin. Kaya, ipapakita ko sa inyo, diba, magbabanding kami ngayon. Solo-solo namin. Mabait yun, guys. Mabait yun. Promise. Mabait yun. Mabait. Hindi, mabait yun. Promise. Okay? So, magbablog kami ng biyanan ko. Kasi, guys, ibabalita ko nga pala sa inyo, for good na yung mother-in-law ko dito sa Qatar. Kasi nga, kinuha siya ng husband ko para dito na tumira sa Qatar. Dahil, wala naman siyang kasama sa Pilipinas. Mag-isa lang siya. Nakakapag-alala, diba? Yung kapag nagkaroon ng sakit, kapag may mga emergency, tapos wala kami doon. So, yung isipin namin, lalo na yung asawa ko, palagi niyang iniisip yung mama niya na wala siyang kasama doon. Kaya, alam mo yung nakakahiya laging makikisuyo ka. At mas maganda talaga yung kami nag-aalaga sa kanya. Total, dalawa naman silang magkapatid. Bali yung setup. Doon siya minsan, dito rin siya minsan sa akin. So, walang problema yun guys. Mas masarap kasama yung mga magulang, di ba? Sabi ko nga sa asawa ko, ang swerte nyo nga kasi yung magulang nyo kaya pang makapunta ng ibang bansa, kaya pang magbiyahe. At yung iba talagang yun naman yung pangarap, makasama yung magulang palagi. Ako, yun ang number 1 kong pangarap ko. Pwede nga lang na hindi umalis sa Pilipinas para lang kasama yung nanay ko. Kasi yung tatay ko po is wala na. So, yung nanay ko na lang. Eh, diba? Di sana doon na lang ako nag-stay. Kaso, may pamilya na rin ako. Kailangan ko mag-stay dito. Yung my family. So, hindi ko naman nakakalimutan na umuwi pala. So, yun nga. Ganon, diba? Ang sarap ng may magulang. Ang sarap ng kasama mo sila. Alam naman nating tumatanda na rin silang lahat. Mas okay na habang matanda na sila, nararamdaman nila yung pagmamahal natin at pag-aalaga. So, dahil malayo nga yung nanay ko, at yung biyanan ko yung nandito, syempre nanay ko na rin siya. Nanay ko naman na talaga siya. So, sa kanya ko na lang ibubuhos. Physical or yung aking pagmamahal. O, diba? Ganun na lang. Bawian na lang natin yung mga sacrifice nila sa atin. Yun nga, yun lang. O kayo guys, anong mga experience nyo sa mga mother-in-law nyo? Siyempre, iba-iba tayo talaga ng magiging experience. Merong karaniwan kasi, no? Karaniwan kasi talaga, bihira lang yung magsabi na okay sila, okay naman. Yung karamihan, hindi talaga magkasundo. Ang tips ko lang sa inyo guys, para maging kasundo nyo yung biyanan nyo or mahalin nyo lang sila kasi tayo naman kung ano yung ipapakita natin sa kanila, babalik nila sa atin yun, di ba?
mamahalin din nila tayo. Tapos, mahalin natin yung anak nila. Ganun talaga. Ako nanay na din ako eh. Natatakot na rin ako magkaroon ng asawa yung anak ko, pero bata pa siya. Hindi, ganun lang. Yung tips ko sa inyong lahat. Para hindi kayo magkaroon ng problema ng mga in-laws nyo, ng mga, yun nga, katulad ng biyanan nyo. Mahalin nyo lang sila at iwasan natin yung magsalita ng hindi maganda. Nakakasakit sa damdamin nila. Kasi, mga sensitive na yung mga yan. Pag salita, mararamdamin yun. Ipakita yung pagmamahal. Minsan may time na maiinis naman talaga tayo. Minsan talaga dumarating sa buhay natin. Pero sa dibdib na lang natin. Yung inis natin, takbo ka sa kwarto mo, punta ka sa banyo, dun mo ilabas yung inis mo. Pero wag mong ilabas na nakikita nila yung inis mo. Para ganun din, hindi rin makita ng mga anak natin na hindi natin sila pinapakita na maganda. Ganun lang yun. So, paglabas, hinga ng malalim, inhale, exhale, tapos wala na. Guys, ang sarap ng buhay kapag payapa. Kapag wala kang kinakainisan. Lalo na kapag kasama natin sa bahay. Diba? Mas okay yung lahat masaya. Kapag dumarating man yung mga problema na hindi na natin makaya, pag-usapan. Ang buhay natin napakaiksi. Kapag may katampuhan ka, kung pwede mong kausapin mo hanggang kaya mo, 'di ba? Mag-sorry kahit alam mong hindi mo kasalanan lahat. So ayan, naupo muna ako kasi tumawag na yung driver. 5 minutes daw, nandito na daw siya. At diretso na nga kami dun sa bahay ng aking sister-in-law para sunduin ng aking mother-in-law. Ayun po. So, mamaya, papakita ko sa inyo, o diba, first banding namin yan dito na kami lang dalawa yung magkasama. Tapos, ayun, may lamok, nakikita ko. Tapos, yun nga guys, basta, try kong mag-vlog with my mother-in-law. Hey guys, sabunin na kami. Nasundo ko na si Mami Lorna sa kanyang bahay. Labit na labit. Para kayong duwende dyan. Ang lamig. Ayan. Punta na kami ng medical commission. Nalalamig ang aking mama. Cold outside. Yeah, you stay outside now. That's why you feel old woman, okay? me also old man. Already 45. Punta na kami doon. Then, di naman daw matagal. Yeah. We are ready for the wedding. Ganyan po kapten. Layo pala nito guys. Not in the hotel. Parang nasa desierto na. Kate. Yeah. Makulimlim, parang uulan. Parang puro matanda na yung mga nakikita ko dito. All old na. I saw old woman a lot here. Maybe Is there queue or what? transfer. There is queue? Yeah, I think you go to wheelchair, they will accept for you first. My servant. My driver. Sabi mo, walang tao. Ayan, dami oh. Ibig sabihin po, kumunti na yan. Ganon. Oo, pas madami daw yung maaga. Grabe. Doon na kami guys. So, ang daming tao. Kunin ko pa yung mama. Need wheelchair? Yeah. She's just I need. look young only but she's old. Yes. Just pretend. I cannot walk long. Akin na po yung bag mo. Ay, green. Green. Green minded. Ayan na. Okay. Yeah. Video ko ang nanay ko. Hindi ko po alam. Pupunta pa tayo sa loob. Hindi mo
tapos na kaming magpa-medical. Successful, positive, buntis. Sinagol lang pa. Buntis ang aking biyanan. Magkakaroon ng kapatid ng aking asawa, bunso. Hindi, tapos na po kami ng medical. Ayan, tapos na sa x-ray. 20 minutes, ang bilis. Ang bilis. Salamat sa napakagandang Magic wheelchair namin. Ayan, wala pang mga, walang ano yan. May tali. Walang tali yan ha, hindi namin pinakita. So maganda palang pumunta dito pag naka-wheelchair ka kasi priority talaga ng mga ano, ng mga doktor. Pag nakita naka-wheelchair. Dapat pala nag-wheelchair din ako eh. Para 5 minutes lang kami tapos na. So ayan, pauwi na kami. Gusto niyo bang kumain, Mami Lorna? Hindi libre kita. Kasi niluluto ako na. Sabi ni Lisa, baka si Daisy merong oyster sauce. Sabi ko, sabi yung mahingi ka na lang kay Daisy. Eh, bumili lang tayo sa Philippine Store. Pupunta tayong Philippine Store? Kasi kung doon lang sa area na yun, nandun lang. Maglalakad ka pa doon. Yung order natin. Oyster sauce at saka baka wala sila. Marami doon, Mami Lorna. Doon lang ako na-order eh. Saan kaya kakain? Ano bang gusto nyo? Kayo! Basta kailangan makauwi ako ng ano. Nang? Ano ba gusto nyo? Soup? Soup Mariosep? Mag-McDonald's na lang tayo. Sama si Ayub. Baka may ano yun. Ayun, kung kasama yun. Very fast, ha? Yes. See, like that? Kami guys, pauwi na kami. Kain muna kami ng sa McDo. Wheelchair magic. You know? Chairman. Even at the airport. After, siguro magte-text na lang yung medical commission. How will I know the Kung result? ano na. Even look up. There? How many days? Who's phone number? Me. Come to you. 1 week? How many days? I think 3 days. Maybe next weekend. Yeah, because it's already weekend. Ayub, saan tayo? Ayan, tapos na kami ni Mother ng aming mga lakad. Nandito na kami ngayon sa McDo. Nag-date kami. Order kami ng quarter pounder para sa kanya. At sa akin ay beef wrap. Hello. Ganda ng nanay ko, no? Kainan na. Hindi yan masungit. No, naalala ko. Hindi naman ako makamot. Ano ba yan? Kakasabi ko lang na hindi siya masungit. Naalala ko na naman tuloy yung ano. Guys, kikwento namin sa inyo. Doon kasi sa medical commission, kaya kami nag-iinit ang ulo, kaming dalawa. Kabayan pa naman. Ang arte-artist, may sigaw-sigaw doon. Tapos hindi niya, tinitingnan niya lang kami. Ayan, nagsumbong tuloy tayo sa social media. Uy, walang yan. Dapat lang yan sa kanya. Hindi. Samantala yung mga ibang lahi, priority nga tayo dahil naka-wheelchair. Siya naman, nag-iisang kabayan. Siya pa yung... Ay, nako. Mga kabayan talaga, no? Ba't ganun sila? Yan ang tinatawag na crab mentality. Crab mentality. Siguro kain ng crab yun. Na ano? Kaya napunta na sa ano. Napayat. Payat. Taba. Walang jutak. Kaya napunta sa kanya yung attitude ng crab. Yun lang, di ba? Pero okay naman kami. Kakain na nga kami. Hindi na kami galit. Nagsasabi lang kami ng mga hinaing namin sa buhay. At least mabilis pa rin. Under 20 minutes. Tapos na agad. Wawa kami. naman yung mga nilagpasan ko. Ngayon nakapila Dapat pa. pala, sabihan natin, mag-wheelchair din. May sila. magic wheelchair. May Yeah. magic yun eh. Yun ang kagandahan dito sa Qatar, guys. Kaso napunta nga kami sa Pilipino pa naman eh. Yung mga ibang lahi ang okay eh. Kung kailan kabayan mo, siya pa yung nagpadagal sa amin. Buti na lang. Hindi pa kami sinasanib. Wala na siya. Wala na nga po. Buti na lang, hindi pa rin tayo sinasaniban ng masamang espiritu kanina. Nako, kung sinaniban kami pa rin. Baka, wala lang. Diretso sa emergency room. Charot. Ano kaya pinicture natin dapat pala? Ano? Tinitingnan ko nga siya eh.
Makita kong gano'n, eh. Pero Picturean biglang ko siya. yumuyo ko. Parang nagpapasikat lang kasi siya, Mami. Parang pagkabi ko, kala, loko ka, hindi social Tingin-tingin media siya. ka namin. What? Bait-bait namin eh. Iyakan Hi, na good siya. morning. Ganyan-ganyan pa kami. Ba? Pagpaba pa lang sa kotse, nakita pa lang, diretso na kagad eh. Lahat ng dinaanan namin, sa napaka-smooth. bayaran, very Napaka-smooth. smooth. Pagdating sa kanya, Dating sa kanya, taga-bigay lang naman siya ng gown. Alam mo naman eh, siya yung gumagamot ng mga baldado doon. Taga-bigay lang ng gown eh. arte-arte. X-ray yun eh. Kaya nga po. Okay, move on. Kakain na kami. Okay na kami. Diba? Dito kami sa Center Point. Yung order namin ni Mother. Order Na, manang-mana si Botchok sa kanya kasi ito yung order sa McDo. Quarter pounder. kasi ayaw ng gulay. Like nun. mother, like son. Ayaw niya ng gulay. Eh ako Kaya naman, pala. gusto ko lang din. Ewan ko. Yun pala yung sikreto nila. Oo, panang gulay yun, kaya gusto ni Botchok yun. Now I know. Now you know.